Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dagat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito. Welcome po muli sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Kami po inyong mga lingkod, Ray Sampang. Aris Gutierrez po sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas. Siyempre, reminder lamang po, paalala lamang po namin sa inyo ni Aris, ang programang Bridges on Air ay isang collaborative partnership effort sa pagitan ng Commission on Filipinos Overseas at ng Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas World Service. Pero hindi lang tayo napapakinggan dito sa World Service, Aris, napapakinggan din tayo sa ating kapatid na impilan sa FM, sa 104.3 FM, napapakinggan din tayo. At napapanood din tayo sa social media platform ng Radyo Pilipinas, na radyo publiko. Ayan. At huwag natin kalimutan, Kuya Ray, yung Voice of America. Yes, sa iba't ibang panig ng mundo yan, gamit yung transmitters ng Voice of America. Nakakarating kaya tayo sa Iran? Pwede. Abot ang mga shortwave sa may Strait of Hormuz. Anyway, talagang, tayo ay marami na namang ihahandog sa kanila ngayon. Antabayanan po nyo yung sa ikalawang bahagi na programa doon sa Pinoy Ako segment. Napapanahon. Sa panahon natin ngayon na nahaharap tayo sa crisis ngayon, sa sobrang taas ng mga produktong petrolyo. Sabi nga, Aris, di ba, parang domino effect na yan. Damay-damay na lahat yan. Pag tumaas ang presyo ng langis o produktong petrolyo, kasama na yan, pagkain, pamasahe, dami na apektado. Parang na-imagine ko yung mga bata pa tayo, Kuya Ray. Naalala mo yung may Enercon? Enercon. Talagang naalala mo pa Enercon. Makakalimutan yung wala patayin ng ilaw, pila sa gasolina. Yes, totoo yan. Tulad ngayon, di ba, bilang isang measure ng gobyerno ni Pangulong Marcos Jr., naglabas siya ng MC na sinasabing, huwag tipid, di ba, sa pag-utilize ng mga government agencies. Kaya nga ini-implement na yung 4-day work week, di ba? So, ini-implement na po yan pamamaraan para makatipid sa paggamit ng kuryente. Alam naman natin, pag gumagamit tayo ng kuryente, bukod sa coal,
fossil fuel pa rin ang ginagamit to generate electricity. So, bagsak pa rin sa langis, di ba? Oo. At ngayon, ang daming inquiry kung bibili ba sila ng electric vehicle. Oo, naku. Diyos ko, sa YouTube na lang nagkalat Oo. ngayon. Balak ko nga sana siguro one of these days makapanayam ang Campi, no, yung hindi ko lang ma-memorize yung buong pangalan nila, pero yung Campi, they are the parang Automotive manufacturers of the Oo. Philippines, di ba? Sila nakakaalam kung gano'n na karami yung mga nabentang sasakyan. At tatanong natin sana, siguro sa mga darating na episodes natin, teka muna, gano'n na ba karami nabentang EV ngayon? Yung misis ko ay nasa Davao ngayon. Ang kwento niya sa akin, kasi ang gamit nila doon ay electric vehicle. Okay. Doon daw sa isang showroom ng isang sikat na Chinese car company na electric ang vehicle sila. Nagkakaubusan Oh, Jesus Maria Joseph. Hindi mo naman masisisi dahil 'di ba? Hindi ka naman magtataka. Isa kasing alternative 'yan doon sa mataas na presyo. Ako nga balak ko nang pag pumalo ng 100 ng gasolina, bibili na lang ako ng e-bike. Yeah. Oo. E-bike anyway. Okay. Pero hindi biro. Hindi biro ito nangyayari sa atin ngayon. Kaya napaka-importante, subaybayan po ninyo sa ikalawang bahagi ng ating programa, yung Pinoy Ako segment. May makakasama tayo doon, financial literacy expert. Yan, no? Marami tayong matututunan sa kanya, no? Yan siguro sabihin na natin mamaya-maya. Si Armand Benko. Yan, kilala niyo baka doon sa mga iba nakikinig sa atin, baka sounds familiar. Madalas siya kasi Madalas siya sa TV at radyo. Yan, no? Just nagbibigay siya ng mga paraan para magtipid. Paano mag-ipon, paano palaguin ang pera. Yan. So, subaybayan niyo yan. Marami tayong matututunan dyan. Pero bago tayo dumako kay Armand Benko sa ating Pinoy Ako segment, siyempre, dito muna tayo, alamin muna natin kung anong mga activities ng CFO sapagkat kasama natin si Angeli Luis T. Cando, ang ating CFO Community Correspondent. Ano bang inaasahan natin na ire-report ni Angeli dito, Ares? Nagpatawag kasi ng board meeting. Ang CFO kasi ay merong policy board. No, na ang mga nakapaloob na sa policy board, mga iba't ibang ahensya na may kinalaman sa overseas Filipinos. Okay. So nagmi-meeting yan sila from time to time. Para pag-usapan kung ano yung gagawing direksyon, ano yung tinutuano nila yung mga ginagawa. Ayun. Kumbaga parang strategic planning o tuning up ng mga ano nila. Okay. O sige, so papasukin na natin. Okay, nasa linya na natin ng komunikasyon ng ating CFO Community Correspondent for this episode, Angeli Luis T. Cando. Angeli, good morning. Good morning po. Teka, ulitin natin ha. Taas lang na. Angeli, kamusta? Good morning. Okay, medyo mahina yung audio at adjust lang natin ng konti. Sige, habang inantabayan na natin si Angeli para ma-adjust lang yung audio. Meron lang, kagabi may kausap ako na isang Pilipina abroad. Ano siya, I think naturalized citizen na siya sa US, no? Sa New York, taga New York to. Nagtatanong siya, nagtanong siya sa akin kung aware ba ako sa CFO? Sabi ko, yes, of course. Sabi ko, aware ako sa CFO sapagkat ang CFO ay nagpo-programa sa himpilan natin dito sa Pilipinas. At sa pangunan ni Secretary Clink Ang, etc. Ang gusto niya malaman, how can they participate doon sa nomination? Parang meron yatang di ba? Yung CFO. Presidential Awards Papillo. for Filipinos, individuals, and organizations. Ang unang tanong niya, parang meron silang gustong i-nominate. Okay. So, ang tanong is, kinakailangan ba nasa Amerika, halimbawa, kung yung ino-nominate nila ay nasa Amerika, kinakailangan ba yung mag-nominate ay nasa Amerika din? Yung mga ganun. Ang depende kasi sa kung kunyari yung nag-nominate sa kanya ay nag-benefit doon sa kung ano yung ginagawa. Okay. So pwede niyang i-nominate. Pero ang
nomination ay idadaan sa embassy o consulate kung saan nag-ooperate yung Sige. nominee. Alright. Sige, mamaya balikan na lang natin Oo. yan. Na-re-establish na natin ang communication with Angeli. Angeli, good morning! Hello, good morning po. Yan, Good morning. yan. Hello, dinig na po ba ngayon? Oh, yan, Yes, maganda, okay maganda. na, okay Parang na. angel ang voice mo, Angeli, ha? Ayan, sige. Alright. Sige, Angeli, go ahead with the report. Hello, magandang umaga po sa lahat. So, kahapon po nagkaroon po ng 68 na Commission on Filipinos Overseas Board of Commissioners meeting na ginanap po dito sa CFO main office in Pasay City. So sabi po ni Sir Ares kanina, yung CFO ay meron po siyang governing policy making body na composed po ng mga different government agencies natin na may mga programa din po para sa ating mga overseas Filipinos. Kasama po ng CFO sa Board of Commissioners natin ay ang Department of Education, Department of Foreign Affairs, Department of Justice, Department of Labor and Employment, Department of Tourism, Department of Trade and Industry, and the Presidential Communications Office. At gusto rin pong in the future, yung Department of Migrant Workers ay pinag-uusapan din po sa ating BOC na talagang ipaloob na po at isama sapagkat sila ay isang malaking ahensya din po na talagang tumutugon at nagbibigay din ng mga serbisyo para sa mga overseas Filipino workers at sila ay mahalagang parte ng ating komisyon at ng ating gobyerno para mas mapalakas pa natin yung serbisyo ng gobyerno para sa ating mga migrante. So, sa ginanap po na 68 CFO BOC meeting, mga mahalagang topics po yung pinag-usapan ng ating board. Tulad po ng pinopropose ng CFO na honorary representative natin sa abroad. So, itong mga honorary representatives po ay magiging representante ng CFO doon sa mga countries na marami po yung marami ang concentration ng mga Filipinos. Currently po kasi wala pong overseas presence yung Commission on Filipinos Overseas at mahalaga ang magiging role na pinopropose po ng CFO na honorary representative para may direct link po tayo sa ating mga constituents abroad, especially po sa tunguhin ng CFO ngayon na mas strengthen po natin yung diaspora engagement natin because atin pong tinitingnan at atin pong ina-acknowledge yung very vital role ng ating diaspora for national development. Kaya kailangan na meron din tayong sustained efforts at mechanisms for diaspora engagement with our Filipino diaspora. Isa din po sa napag-usapan sa BOC meeting ay ang initial study po ng ating ng CFO Project and Management Division sa kung may need po ba na mag-provide ng pre-departure orientation seminar for international students. Kasi currently po marami na po yung mga international students natin at pinag-aaralan po ng CFO if kailangan po ba na mag-undergo ang mga international students natin for ng pre-departure orientation seminar or PDOS. Kasi napag-uusapan din po sa PDOS kung ano po ba yung mga rights and responsibilities nila when they are abroad. Kasama din po sa pinag-usapan sa BOC meeting ay yung isang initiative ng CFO kasama yung mga partner agencies and partner organizations niya regarding naman po sa retirement plans for overseas retirees. Yun po yung Proposed Continuing Care Retirement Community or CCRC. Ayun po. Yung napag-usapan natin noon, yung itatayo sa San Pablo, Laguna. Oo, maganda yan ha. Maganda yan. Pero, po siyang retirement hub. Pero interesado, bukod doon sa retirement hub, interesado ako doon sa, honorary representative. Doon sa honorary representative, Angeli, isasama sa consular office ng ating embahada o separate? It's a separate po. Wala po siyang consular or diplomatic na mga responsibilities. Voluntary po yung ating konsepto. It's still a working concept po at tinitingnan natin na isa itong part ng diaspora engagement natin. Kasi gusto nating itap yung ating diaspora na maging representative for CFO at mag-volunteer for diaspora engagement initiatives po. Maganda. Okay. Simula kasi nung medyo tumaas yung awareness sa CFO. Yes.
nakita yung yung kailangang hindi lang yung sa hindi lang yung meron tayong mga konsul, mga yes. diplomats Oo. dahil meron silang papel doon. May papel din yung mga attachés natin dahil meron tayong agricultural attaché, meron tayong mga trade Yes. and economic attaché. So parang nakikita na kailangan din siguro ng meron ding nakikipag-usap sa yung mga nag-migrate, mga Yes. permanent Oo. migrants. Oo. Pero dahil wala siya sa structure ng present structure ng pamahalaan, baka pwedeng gawin mo ng honorary and eventually baka pag-aralan kung Kung pwede gagawin na siyang ng regular. permanent na siya, Oo. di ba? Maganda 'yon. Now, so mangyayari dito parang volunteer basis ito. Honorary, Yes yes, po. it's a volunteer. Voluntary. Ngayon balik ako dun sa ano ba yan? Yung Retirement. Oo. So, ano pa, can you give us more details on that, Angeli? Isa po itong proposal po, kasama po ng CFO dito yung ATICA na Overseas Workers na organization. So, isa po itong Community Retirement Hub Okay. sa San Pablo wherein our retired overseas Filipinos can retire here in the Philippines. So, parang pag bumalik sila ng Pilipinas, meron po silang babalikan na community na para po sa kanila. Ano yun? May kasama na yung accommodation, housing, lahat. Accommodation, opo, pati yung hospitals, May facilities ganun po. talaga. market. So isang kung ano po yung nakikita nating local communities po sa atin, ganun din po yung magiging itsura nitong community hub po na ito for retirement. Ayun, parang exclusive yun para sa mga overseas Filipinos. Kasi parang ganun Yes po. din ganun ang ginagawa sa ibang bansa na yung meron talagang retirement homes. Oo. So yung mga kababayan natin nag-migrate na abroad, alam nila yung konsepto na yun eh. So dito sa atin walang ganun. Wala pa tayo nakikitang ganung klaseng facility. So, sinusubukan ng ATICA na na mag-establish ang retirement, parang retirement center yung tawag nila. Pero kasi alam ko meron isang ahensya ng gobyerno, Philippine yung Retirement Authority. pero foreigners yun. Foreigners ang yun. hinahihila nila dito. Ito talagang for Filipinos. For Filipinos Oh. ito. Okay, sige. Pero meron ako naalala yung isa yung AMUSUP, yung Associated Marine sa Officers. mga seaman. Meron naman sila din for Filipino seafarers naman yun. Meron silang subdivision na gano'n. Parang something like that. So ito talaga Filipino workers to abroad. Wow, kumpleto. Ano yun? Bibili sila ng bahay at lupa o upahan or what? Parang retirement Opo, lang facility. Parang kanilang investment. Ayun. Ayun. Bibilihin nila. Sige, opo, bibili nila. Wow. Kailan ba yan? O nasa drawing stage pa lang? Actually, May roadmap na po for this kasi ito ay pilot stage pa po. Yung community ng San Pablo is the model for this retirement hub. So if magiging effective po ito, other local governments natin and municipalities can parang i-copy nila yung model ng San Pablo for the retirement hub. Ayun. Okay. parang nagpunta na yata sila Angeli doon eh. Nag-inspection na sila. Opo. Oo. So hindi ako pwede diyan. Hindi ako pwede diyan. Ano lang tayo eh. Ang overseas natin ay dito sa World Service. Anyway, sige Angeli, maraming salamat ha. Thank you very much sa mga updates mo sa ginanap na Maraming BOC. salamat din po. Thank you, Angeli. Thank you. Pero yun, napakalaking ano yan. Yung unang-una, yung retirement hub, malaking bagay yan para sa mga overseas Filipino. Marami ang mga migrants, so yung naturalized citizen na o mga citizen na abroad. Maski sa US, alam ko marami. Gusto nilang bumalik sa Pilipinas to retire. Di ba? Dapat talagang pagtuunan ng pansin yan kasi may mga naririnig tayong mga kwento na may mga nagretiro dito, umuwi dito. Tapos hindi naman sila nagkaroon ng magandang experience sa pagre-retire nila. So, Marami. so pinaplano niya yung mga ganyang bagay. At least ito with CFO and ATICA,
siguradong mamomonitor ng mabuti ito. Oo. No? So, hopefully matupad ng habang maaga. At yung yung honorary representative, Oo. malaking bagay 'yun. Malaking bagay 'yun para sa Filipino diaspora. No? Meron kasi talagang dapat na actually budgeted na to sa GAA. Mhm. Meron talagang immigrant attaché, mga ganun. Pero wala Pero hindi pa siya talaga na-deploy. sayang. Kasi pinag-aaralan pa yung mechanics talaga, yung mga specific na gagawin. Maganda 'yan kung parang na siya. Pero parang na siya, parang labor attaché, di ba? Migrant ganun. worker officer, yung mga ganun. Kasi lalo na ngayon, dahil nga maging aktibo yung CFO sa awareness. That's true. So ngayon parang nagkakaroon ng linaw na ano ba talaga yung CFO na yan. Oo. Hindi na nagkakaroon ng blur sa pagitan ng DMW at ng CFO. At saka yung importansya na Yes. itong mga overseas Filipinos, hindi lang remittance ang pakinabang That's true. niyan sa bansa. Mhm. Maraming pwedeng gawin, maraming possibilities. Alright. Okay, and siguro sa pagkakataong ito, thank you very much kay Angeli Cando, or Angeli Luis T. Cando, ang ating CFO Community Correspondent. At tulad na nabanggit namin sa inyo ni Ares, ang tabayanan ninyo yung ating segmentong Pinoy Ako, dahil makakasama na ho natin si Mr. Armand Benco, ating financial literacy advocate. Marami tayong matututunan, and hopefully marami tayong matutunan sa kanya dito sa segment na ito sa Pinoy Ako. So, wala pang lipatan ng talapit, at tutok lamang dito sa Bridges on Air. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Pinoy Ako. Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At of course, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Bridges on Air, dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Kami pa rin po inyong mga lingkod, Ray Sampang At Ares Gutierrez po sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas. And of course, dito sa ating segmentong Pinoy Ako. Ayan, ako alam mo, very timely itong ating makakasama ngayon, Ares, sapagkat sa mga panahon natin ngayon, lalo na, grabe ang presyo ng produktong petrolyo dito sa Pilipinas. Ang luwag nga ng kalsada ngayon. O medyo, alam mo, may nag-report nga doon sa isang programa ko sa kabila. Sabi niya, kapansin-pansin lumuwag. Napansin din ng MMDA lumuwag. Ang nakakatawa doon, very obvious, lumuwag dahil nabawasan yung mga private motorists. Ang ibig sabihin, mas marami na ngayong pribadong sasakyan kung ikukumpara mo sa mga public utility vehicles. Ibig sabihin, maraming may-ari ng mga private cars ngayon. At ang presyo ng gasolina ngayon, magkano per liter? Nasa 80 per liter? Depende sa depende sa... May mga nakita pa tayong umabot na ng 100. Meron. Diesel, halos 100 na. Imagine na lang, Kuya Ray, sa Mindanao, sa Pagadian. Naku po, grabe. Baka malamang 150 Naku po, na Diyos sa Maria Josep. Pagadian. Oo. Tapos buti na lang ang Pangulong Marcos Jr. kahapon, anong nakalipas na mga araw, nagdesisyon. Ang sabi niya, preno muna tayo doon sa per hike. No? Yung per hike, yung dagdag pamasahe. Mukhang may nakita siya doon na parang dagdag pasanin pa yung per hike. Kasi domino effect Pagka tumaas, syempre yung pamasahe, tataas din yung may bilhin. Lahat na yun. Lahat tataas. Buti kung makahabol yung sweldo. Yun na nga ang problema. Kaya napakahalaga ngayon na ma-manage nating mabuti kung paano natin i-manage yung pera na hawak natin. Dito masusubok yung crisis management skills ng yung mga namumuno sa atin. Yung mga economic managers natin.
'di ba? Yung mga economic managers natin dito masusubok kung paano nila, how will they steer ito sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Actually, Kuya Ray, kung matatandaan mo, parang dumaan na tayo sa ganito noon nung Gulf War noong 90s, 91. Kasi nag-cover din ako noon ng pagbuo ng mga contingency plans. Okay. Meron ng mga nilatag dati at medyo naibsan naman yung crisis nung time na yun. So parang Dapat i-apply din ngayon. babalikan lang nila, i-update lang nila. Ayun. Pero, siyempre, we're talking about national level. Pero paano pagdating sa individual level? Yun ang talagang matindi to dahil sikmura na to. Yan, oo. Kaya dyan papasok yung ating panauhin ngayong araw na ito para sa Pinoy Ako segment. Ito ay walang ibang kundi si Ginoong Armand Quismorio Benco. Ayan. Can you introduce him? Okay. Ares? Ito pong ating panauhin si Mr. Armand Benco. Siya ay madalas mapanood sa TV at mapakinggan sa radyo dahil madalas siyang makumbida ng mga iba't ibang radio and TV stations para magpaliwanag kung paano palaguin ang pera. Yan, okay. Dahil nagpakadalubhasa siya dyan sa financial literacy at kung ano-ano pang basta tungkol sa finansya. At nagiging research person din siya ng marami. Nagko-conduct siya ng seminars. At ang audience niya dyan, halos lahat ng klaseng sector, audience niya. Kasi mga practical yung mga approach niya sa financial literacy. In fact, meron siyang kinompose na parang teorya ng ang pagpapalago ng pera o pagsinop ng pera. Ang tawag niya ay practical approach. Practical. Oy. Practical na pera. Oo nga, no? Practical approach. Oo. Ngayon ito nga na ang ating panauhin ngayon ay kasalukuyang nasa airport at papunta na naman siya sa kanyang mga seminar abroad. Kaya buti na lang ay nakumbinsi natin na bigyan mo naman kami ng practical tips dito sa Radyo Pilipinas World Service. Yan. So wag na natin siya paghintayin. Okay. Pero sana hindi naman siya papunta ng biyahe niya, hindi naman papuntang Middle East. Ay, hindi naman siguro si Armand. Sige. So, kasama na po natin sa linya ng komunikasyon si Ginoong Armand Benco. Sir Armand, good morning po. Yes, good morning, Sir Ray, Sir Aris, at sa lahat ng tagapakinig, tagapanood ng ating programa. Magandang araw po. Alright. Can you tell us more, lalo na yung mga nakikinig at nanonood sa atin, ano ba itong practical approach na nabuo mo, Sir Armand? Mapalad kasi ako nung pagpasok nung bagong siglo, year 2001 yon, naalala ko, year 2001. Ako ay nagtatrabaho sa isang kumpanya na pinamumunuan ni Francisco Colayco. Nung ako ay nagtatrabaho doon, sakto naman siya ay pa-retire na noong 2001. At ako ay isa sa mga paborito niyang empleyado dahil lagi akong pinapagalitan. Dahil ako ang typical na empleyado na laging bumabalik sa kumpanya, nangungutang, tumatawag yung mga kolektor ng mga bangko, ng mga credit card sa aming HR sa kumpanya dahil hinahabol yung babayaran kong utang sa credit card. Kaya paborito ko noon nung si Mr. Francisco Colayco dahil pinapagalitan niya ako lagi sa pangaral tungkol sa paghawak ng pera dahil paniwala niya, totoo naman na we were gainfully employed, meaning maayos naman ang pasweldo, bakit namang problema sa kaperahan ang mga empleyado, karamihan ng mga empleyado, lalo na ako. Kaya nung paalis na siya doon sa kanyang, doon sa kumpanya namin, hinikayat ko siya. Sabi ko, mawawala na yung mentor magtuturo sa akin. Okay. Baka gusto niyong may gawin tayo. At yun nga po yung financial literacy na umiikot kami sa iba't ibang kumpanya, iba't ibang komunidad, iba't ibang bansa para sa ating mga migrante manggagawa.
Uh, at nagbibigay ng aming pananaw, una siya, pananaw niya sa tamang paghawak ng pera. Ang branding nga noon ay pera mo, palaguin mo. Yun po yung umakda siya ng libro, seminar, at nagkaroon pa kami nag-umpisa magkaroon ng mga programa sa television, sa radyo. Ang handle o ang hawak namin noon na branding ay pera mo, palaguin mo, dahil mula sa title ng libro, programa, mga seminar, ang advokasya o ang dinidiin ay yung pera, hindi sapat mag-ipon, kailangan pagpalago. Noong siya ay nag-fully retired na, ako na po yung pumasok, pinangalanan ko pa yan, Peaceabilities. Yun ang naging branding, Peaceabilities. Ano ang mga posibilidad sa ating piso. Dapat nangyayari mga posibilidad, Peaceabilities. Dumating po ang pandemic, at nung pandemic, marami ang nawala ng kinikita, nabawasan ng kinikita, na-delay ang kinikita, pero tuloy-tuloy ang buhay, tuloy-tuloy ang pinaglalaanan ng paggagastosan, tuloy-tuloy na kailangan mag-ipon at magpalago. So, dahil pandemic, nasa bahay lang tayo, parang nabalik tayo sa basic. Di ba, Sir Aris, yung nausong salita nun, essentials. Kung naalala nyo pa, di ba, nito mga ganitong buwan, Marso 2020, we will go and stick to our basic essentials. Yan yung big word noong araw. So dahil balik sa essentials, ako naman sa aming advokasya na financial literacy, parang natsambahan ko lang na sa panahon ngayon ng krisis, ng pandemya, at ngayon, sa panahon ngayon, hindi sa larangan ng kaperahan, hindi ito nasaan ba ang investment para maging, para lumago? Saan ba tayo makakalamang? Paano ba tayo yayaman? Ang sitwasyon ngayon, lalo na nung nag-umpisa ang pandemic, namulat ako, kailangan lang maging practical. Yung pagiging practical, yung financial literacy, yung pamamahala ng ating pananalapi, gawin lang na simple, hindi komplikado, hindi theoretical, hindi pang financial expert lang na kailangan alam mo yung mga salitang profit to equity ratio o technical jargon. It's about turning money concepts into real life actions. Budgeting, ano ba talaga yung budgeting? Ano yung saving? Ano yung investing? Sa totoo lang tinuro na sa atin yan o binanggit sa atin yan ng mga magulang natin. Pero sa panahon ngayon, dahil ibang-iba ang panahon ngayon, one crisis after the other. Yun nga yung isang realidad. Hindi po matatapos ang crisis. Hindi po laging merong nag-iiba lang. papasok. Dumating ang pandemic. Ito, dumating yung di ba nung pandemic, nagtataka tayo, yung Russia at Ukraine, tinaya pa nilang maggera sa patapos pa may pandemic pa noon, 2022. Laging merong darating na crisis sa individual, sa pamilya, sa komunidad, sa bansa at sa mundo na maapektuhan ang ating pamamahala ng ating kaperahan. So, hindi yung crisis, paggrabe ng paggrabe, hindi po ibig sabihin kailangan din natin ng patindi na mga solusyon o gawain, lalo na sa kinalaman natin sa pera. Sa simpleng dahilan, wala po dapat emosyon yung pera. What do we mean by walang emosyon? Masayang masaya tayo, hindi naman siya dodoble. Puminit ang ulo natin, mag-alboroto tayo, yung utak natin pareho pa rin. It is more rational than emotional ang approach sa pamamahala ng ating kaperahan. Alright. Yeah. So, how does, if we're going to apply it sa sitwasyon ngayon, paano, anong mga tips na pwede mong sabihin na very practical para sa isang ordinaryong mamamayan, let's say, isang minimum wage earner,
Opo. Paano, how can he or she apply this practical tips na nababanggit mo at nabuo mo? How can they start that? Paano? Una po, ano man ang sitwasyon, may crisis, mukhang regular, normal way of things sa ekonomiya, sa sitwasyon ng bawat individual sa kanilang pamilya, sa kanilang trabaho, universal perpetual principle. Mhm. Ibig sabihin ng universal, pangkalahatan. Perpetual, pangmatagalan. Mula sa apo ko, may apo na po ako, Sir Ray, Mhm. 9 years old, Wow. hanggang sa great-grandmother niya, yung nanay ko na buhay pa, na 96 years old. Talaga? Oh, wow. Okay. Opo. And everyone in between that, kaya universal and perpetual, the prinsipyo na dapat pamahalaan ang ating kaperahan ay pareho para sa marami, para sa lahat ng panahon. Ang tamang paghawak ng ating pananalapi, dapat po meron tayong limang gawain, 5 activities. Alright. Dapat tayo ay kumikita. Even my 9-year-old, the moment yung 9-year-old granddaughter ko, pinagkatiwalaan na ng magulang niya ng pera, Mhm. inumpisahan ko na sa kanya sabihin ko na basta may kinalaman sa pera, ang ginagawa ay kumikita, nagpaplano, nag-iipon, gumagastos, at nagpapalago. Maaaring hindi natin ginagawa yan araw-araw, pero sa isang buwan, sigurado sa isang buwan, yung 5 na yan dapat nagawa. Okay. So, my 95-year-old mother, maniwala kayo hindi, last week lang, pinag-uusapan namin ang kanyang investment. Alright. 95 years old. Hindi po dahil kapos na kapos pa siya, hindi dahil sa kanyang pangunahing pangangailangan maghihikaw siya. It is just because habang tayo ay namamahala ng kaperahan, yung 5 na yan, patunay lang na yung 5 activities na yan, dapat regular natin ginagawa. Ulitin ko po, kumita, magplano, mag-ipon, gumastos, at magpalago. On a very regular basis. Sa 5 na yan, sa 5 po na yan, ang pinaka-ayaw, regular, natural na may, hindi rejection anong term nun, Sir Avis? Yung restraint o may Mhm. natural parang pagpigil o hindi, ang hindi pinaka-paborito, yung saving. Okay. Mm, Alright. oo. Okay. Di ba? Pag kami po, lalo na nung nag-uumpisa kami, pag kami ang seminar namin, how to save, o kaya nung pinakita namin yung una naming libro sa isang editor na PR din, at sinabi nga yung libro namin may salitang save. Sabi nga, hindi po mabibili yan. Yung libro Ganun? na yan. Mm. Opo. Kasi nga yung save, kunwari sa seminar, ang seminar po namin noon, nagpapabayad. Magbabayad ako ng seminar, tuturuan ako mag-ipon, ayaw ko niyan. Mhm. Ganun po ang naging reaksyon. It was a hard lesson for us. Dahil among the 5 activities, yung saving ang pinaka-natural na ayaw ng tao. Kasi ang unang pananaw dyan, saving is depriving. Mhm. Deprive mo. So, kaya po naging handle namin is also a marketing Strategy. let's say, strategy, pera mo, palaguin mo. Mhm. So, ina-assume na meron kang ipon, gusto mo magpalago. Kaya kung mapapansin niyo po, ito yung sumunood, feasibilities. Ito nga lang, ako'y napagtanto pagkatapos ng 2 tigatang ginagawa ito, minus all the complications, complexities in life. Dahil doon sa tinuro, pinaalala mo rin ng pandemic essentials, basics, kailangan pala maging practical lang Mhm. sa pamamahala ng pera. Doon sa 5 activities na yon, for example, yung pag-iipon, lalo na po doon sa mga nagtatrabaho po, regularly employed, i-automate, ang pinaka-practical dyan is automate your savings. Ano pong ibig sabihin ng automate your savings? Pag 95% po na nagtatrabaho ay
merong bank account o dumadaan sa kanilang ATM table ang kanilang sweldo. Kaunti po ang nakakaalam na pag ikaw may bank account, pwede kang pumunta dun sa bangko mo at sabihan yung bangko na mag-open ka ng ADA, auto debit account, na bawat pasok ng pera, minimum wage ka man, minimum wage earner, bawat pasok ng sweldo mo, automatic 100, 200, 500, automatic lumilipat dun sa isang bank account mo na siguro walang ATM, hindi ka online, mahirap puntahan, baka rural pa sa probinsya para wala kang easy access dun sa iniipon nyo po. Okay. Marami pong hindi naman po sa pagmamayabang, yung sumunod po sa simpleng practical na strategiya na to, very successful po being able to start, continue their saving endeavor. Noon, pag inumpisahan mo na, dito ka magtitipid, dito ka magbabawas, ito ang hindi mo nabibili. Naku, ang dami pong hindi, I can't find the right word now. Ang daming, hindi lang rejection, resistance. Ang daming resistance kapag Pag ganun tinipid ang na, approach natin. pinag-uusapan. So the practical approach is really automate your savings. Yung hindi mo nakikita yung pera na pumupunta na na lang sa doon. savings mo. Opo, Sir Avis, 500 a month is 6,000 pesos a year. Yes. Oo. Ilang beses po na nangailangan ang sino man sa katayuan natin na sana meron tayo 6,000 pesos ngayon. Either emergency or luho. Sabihin na natin, luho. Ilang beses na isip tayo na sana meron tayong 6,000 pesos ngayon. Galing lang po yan sa ino-automate na 500 pesos every month. Miski na sa minimum wage earner, bawasan niyo po o nawala yung access mo sa 500 pesos every month, hindi naman siguro bubuhay yung buhay yung minimum Babawasan wage lang earner. nila yung pagbili ng bisyo. Yun ang practical na approach din. Opo. Actually, nakaraang 2 dekada, ganyan po yung mga sinasabi natin. Ako noon naggagaling-galingan pa na ikikwenta ko magkano ang kaha ng sigarilyo. Noon to 20 years ago. 50 to 60 pesos ang isang kaha. So sa isang buwan, nakaka 1,800 kayo. Uy. Yung 1,800 at 60 pesos po ngayon 120, 130 yata. Ito nung nag-uumpisa kami, sabi, talking about vision lang po. Ito, yung 1,800 a month, pwede nyo ng pang-investment sana yun sa mutual funds. Alam niyo po, hindi nag-click, sir. Hindi po kinagat. Hindi Ano kinagat? po yun eh? Hindi po. Bakit? Kasi vision yun eh. Issue po yun eh. Tayo ay tao lang, marupok, meron ng mga kinalakihan, pero sino po ako para sabihan sila, pagbawalan sila, kung hindi na sila sumunod sa magulang nila, sa asawa nila, sa anak nila. Yun ang rational doon. Oo. Kaya nakita ko na lang pong quote-and-quote. Pasensya na po kayo, hindi ko naman sa binibenta ng gusto yung branding. Practical approach, wag mo nang ma-access yung maliit na amount na 500 pesos. Pwede po yan yung auto-debit, yung open na bank account, yung source ng pera mo, auto-debit, ADA, auto-debit account. Every bank has that. Pwede i-arrange lalo sa na po, bangko. lalo na po yung Universal Commercial Bank. Yung alphabet soup ng BDO, BPI, MD, SP, Security Bank, Metro Bank, lahat po yan. PWB, East West Bank. Lahat po ng mga malalaking bangko na nakikita nyo, lagi na sa Metro Manila at Metro Cities, sa mga syudad.
Yan po, minsan ka lang pupunta sa kanila at sasabihin mo, mag-open ako ng bank account, ipasok kung kayo ay taga Metro Manila. Ito yung bank account ko, ipasok nyo po, itong bank account ko na ito ay nasa Abra, it's a rural bank. Yun po, iuutos ka lang doon sa bangko. Minsan lang kayo pupunta, one time lang. So Wow. automatic na po yun. Bawat pasok, ang maganda po pa po doon, hindi lang sweldo, bawat pasok nung pera, the first 500, pwede yung, iuutos nyo po parang computerized, pero manual gagawin. Iuutos nyo po doon sa original bank nyo, source bank account nyo, na bawat pasok, yung iba nga po dahil alam nyo po, saving and winning is a habit. Kapag na-addict po sa pag-iipon, opposite dun sa na-addict sa kakabili ng yosi, kasi addiction din po yun sa akin pananaw. Ma-addict din po kayo sa pag-iipon na makikita mo, Alam mo, Arman, totoo yan. Kasi ako ngayon, kinukumbinsi ako ng mga anak ko na gumasta. Kasi nasanay din ako na mag-ipon. Okay. Dahil sa'yo. Dahil nakikinig ako sa mga seminars mo noon. wag naman po sana magalit yung mga anak niyo pag kita-kita mo. Pero yun nga sabi kasi ni Arman, di ba? Deprivation kasi. Oo. So naririnig ko yun sa kanila, wag mo namang i-deprive yung sarili mo dahil Oo. pinagtrabahuan mo naman yan. Pero kailangan mo rin talagang mag-ipon. Yes. Kasi Totoo nakita naman natin ng pandemic, kung may naipon ka, meron kang May huhugutin ka. huhugutin. May huhugutin ka. Talagang ganon. Maski naman siguro sa mga panahon ngayon, maski naman hindi pandemic, di ba, sabi nga nila, ma-hospital ka nga lang ng isang araw, ang laking bagay na yon sa savings mo. Di ba, Arman? Opo. Paano nyo malalaman na hindi pa sapat ang inyong naipon? Kapag kayo po ay nawalan ng trabaho o pagkakataon kumita at pumasok ang pera, ilang buwan ang kaya mong tustusan? Yun po ang sukatan. Yun po ang mas doon mo lang paano ba, I'm trying to address it to Aris. Yung pag-approach na enjoy mo naman, deserve mo yan. Yun ang mga kataga na yun, di ba? YOLO, you only live once. Hindi po, hindi you only live once, you only die once. Yes. Di ba? Miskin na Katoliko sarado po kami ni Sir Aris, kaya nga may kataga na born again. You will live and you will relive every show open. Every gising is a blessing. Sabi natin sa isang programa namin sa isabi ng stasyon. Nabubuhay ka araw-araw. It's a new birth each day that we are blessed with. You only die once. So mali yung you only live once. Now, we are to live for 1,000 tomorrows. So, pag huminto po tayong kumita ng pera ngayon, 1,000 tomorrows is just 3 years. Ang life expectancy po ng Pilipino, 77. In spite of the pollution, in spite of the bisyo sa unhealthy diet, 77. Ako po nag-retire 50 years old. Wow. I have 27 years kung masusunod yung Lifespan na yun. span. May nag-retire po 65, mandatory retirement sa privado. 65, we have another 12 years to live. So, swerte yung sa pamahalaan. Tama ba, Sir Aris, na pamahalaan may pension sila till death, di ba? Till death as a majority or big percentage of their basic salary. Yes. Pero paano po yung ilan na ba ang labor force? 50-60 million plus na nasa private. Hindi po lahat ng kumpanya ay
miski na nakalagay sa batas yun, hindi automatic na nagtrabaho ka, meron pang pension. Siyempre, merong qualifications yan. My point simply is, kaya kailangan po mag-ipon, and it's not depriving, because we are to live for the 1,000 tomorrows to come. Yung 1,000 tomorrows po, as I said, at mag-a-arithmetic lang ako dito, a little over 3 years lang po yan, o wala pang 3 years. Tuloy-tuloy pa ang buhay natin. Wow. Pero alam mo, Arman, ang naging effective sa akin, share ko lang. Ang naging effective sa akin na auto debit, Oo. wala sa akin yung ATM ko, nasa misis ko. Hindi ko nakikita yung pera ko, binibigyan lang niya ako. Opo. Ginagawa namin biruan yun, pero ang effective. So, Yes. so nasa misis mo yung ATM mo. Lahat. Yung ADA mo, nasa misis mo. Lahat ng lahat. Binibigyan lang niya ako ng panggastos ko sa isang linggo. Ayun, okay. So advisable din yon, Arman. Kanya-kanya pong diskarte yan. Ayoko pong sabihin na gender-based pa. Ayoko sabihin na gender-based. Baka yung iba kagad ang makuha. Sabihin, ba't yung si Sir Aris, dapat talaga ang mister i-entrega lahat ng pera. Ganyan. Ako po sa akin, kung paano pinapatakbo ng maayos ang pera ng isang kumpanya, ng isang bansa, ganun din ang patakbo ng pera sa pamilya, lalo na pag may mag-asawa. So, regardless of gender, iba po ang may hawak, iba po ang may nagdidesisyon. Iba yung may hawak ng pera, iba yung nagdidesisyon. Kasi katulad ng sa akin, pareho ko po si Aris, hindi po ako magaling humawak ng pera. Pag dumaan sa akin ng pera, hindi dahil sa luho o sa bisyo, hindi po ako magaling humawak. Mabilis lumabas sa akin ng pera. Kaya kapareho ko po si Aris, hindi po dahil gender, ang may hawak po ng pera, yung aking katuwang sa buhay, ang aking commander. Pero ang nagdidesisyon, ako. So, miski na siya ang may hawak ng pera, hindi naman po siya ang nagdidesisyon kung kailan lalabas o hindi ilalabas ang pera. Ayun. Ganon din naman ako, miski na napagdesisyonan ko na. Kung ayaw niya pang ilabas, hindi ko lalabas yung pera. Okay. Alright. Kasama po yan sa dynamics of life. Ganun sa buhay, di ba? Ganun sa kumpanya. Nag-aaway yung presidente at yung CFO niya. Kung hindi may-ari yung presidente, pareho silang nagre-report sa investor. Magkaaway po yun. Yung marketing, CFO, saka yung COO. Magkakaaway po yun. Pantay-pantay yun. COO, CEO, saka CFO, at yung other C-suite positions. So, Parang Arman, regardless of gender, yes po. parang sa media din yan Clearly, no? Tagal na tayo sa media Mortal na magkaaway ang editorial at ang marketing. Oo, tama. Kasi ang editorial, puro gastos. Ang marketing, puro hanap ng kikitain. Yes. Tama. Opo. Yeah. Ibalik ko lang po sa pagiging practical. Isa pong practical mindset na dapat meron tayo is always looking and knowing the situation. Sabi nga doon sa isang magandang libro, di ba, Sir Aris, The Art of War. Ang unang-una doon, know your enemy. Hindi ko naman sinasabi yung current situation is the enemy, pero part of knowing the current situation is knowing the enemy. Kung life is a battle, inaalam mo kung anong sitwasyon. Gusto ko lang pong i-transition yun, Sir Aris, sana hindi pilit. Yung natutunan ko noon na ina-apply ko sana ngayon na ipaalala dahil kasama siya sa pagiging very practical. We are in this situation, hindi po original to sa akin survey, malamang na original dito. VUCA situation. Inumpisahan po ito ng mga how ironic na mga ng US noong Cold War, nung panahong nag-aaway pa sila o ngayon naman nag-aaway pa, pero nung Cold War inumpisahan o
Umpisahan kong salita na VUCA. Ang situation ay VUCA. Okay. VUCA. At hanggang ngayon, kung titingnan niyo po, napaka-volatile, napaka-uncertain, napaka-complex, napaka-ambiguous. Mga big words po. Ano bang ibig sabihin nun kung sisimplehan natin? Volatile. Mabilis magbago ang sitwasyon. Yes. Oo. Mabilis magbago. Napaka-volatile. Mula sa stock market at dito sa sitwasyon sa Iran attack ng US at ang bilis. Can you imagine na Sir Aris, panggaling ka ron, alam ko, kung yung UAE biglang gumante diretso sa Iran. Kung mamaya, hindi natin alam kung anong pinag-uusapan nila ngayon. Okay. Ngayon, ayaw nila. Pero what if an Arab country attacks Iran also? Hindi natin alam. Baka mamaya, anong oras ngayon doon, Sir Aris? Baka madaling araw, nagmi-meeting na ngayon. Pag sikat ng araw, bumbombay. Diba? Dahil nasawa na sila o napagod o we don't know. Volatility, ang bilis magbago ng sitwasyon. Uncertainty, hindi natin sigurado anong mangyayari. Sabi ni Trump, hindi, tuloy-tuloy yung Strait of Hormuz kung saan ito ang dahilan kung bakit nagtataasan ng presyo ng langis. Hindi maapektuhan yan. Poprotektahan namin yan. Well, ilang araw na, more than 2 weeks na, mahigit 2 weeks na. Wala pa rin nakakadaan. Isa, dalawa, tatlo pa rin ang nakakadaan na oil tanker doon. So much uncertainty. Complex. Napaka-komplikado na nangyayari. Biro nyo, sila lang ang dapat mag-aaway doon. Tayo, apektado. Yes, oo. Napakalayo natin. Ganon? Napakalayo natin. Complexity, maraming factors na nagkakaugnay-ugnay. At ambiguous, napakalabo po ng direksyon. Saan ba papunta to? Minsan sa buhay natin, di ba? Sinasabi tayo mula nung bata, lalo na po ako, kilala po ako ni Aris, nung bata pa. Uy, ayusin mo nga ang direksyon ng buhay mo. Sinasabihan po na tayo nung bata tayo. Kasi yun yung hindi mo nakakatakot, yung kailangan harapin mo yun. Dahil ang labo ng direksyon. Saan ba tayo papunta dito dahil sa nangyayari sa labas? Dito sa nangyayari sa bansa, maging politika, maging pangpamilya, VUCA situation is always present. Why? Because I think, ito po, sa akin na lang to, ganito talaga ang nature ng buhay. The dynamics of life. Di ba? Ganito lang po, kailangan lang natin harapin. Now, bago po tayo maubusan ng oras dahil nung ako po ay nautusan ni Sir Aris. May hinanda rin po akong VUCA na sagot. Sige, sa yan ang gusto kong VUCA marinig. situation Oo. sa ating kaperahan. Lalo na sa lahat po ito, hindi lang sa migrante o migrante manggagawa. Yung VUCA na situation, VUCA din po ang sagot. Anong sagot? Muka? VUCA rin. Buka din ang sagot. Buka din ang sagot. Opo. Oo. Opo. Ano yung unang sagot? Letter B. Kailangan po ng visibility. Visibility. Okay. Alamin po talaga natin ang financial situation natin. Alam niyo po, magtanong kayo ng 10 susunod na tao na makikita nyo. Magkano ang talagang gastusin niya ng pamilya nila, ng household nila, buwan-buwan? Yung eksakto magkano ang kailangan yung gastusin buwan-buwan? Baka 9 out of 10 po sabihin nila, gastusin ko na 30,000. Bakit 30,000? Kasi sumasweldo ko ng 30,000. Okay, alright. Pero yung talagang alam po nila, nakalista, nakasulat, malamang po 9 out of 10 hindi po naglilista. Kaya visibility, simply alamin ang numero. Kasi wala nang emosyon po doon. Kung hindi nyo po alam kung saan napupunta ang pera nyo, hindi nyo po nahahawakan ng inyong buhay pinansan. Simply put, awareness is protection. So, visibility. Where urgency. Kumilos agad. Okay. Hindi bukas.
Hindi mamaya. Hindi kapag pag naayos na yung sitwasyon sa Middle East, may crisis po. Ang crisis hindi nag-a-announce. So next month, may crisis tayo. Wala kang kaya always work, work with a sense of urgency. Aminin na po natin, kadikit ng finances natin ang pang-araw-araw na pamumuhay natin. Kaya kasama din sa sense of urgency, the practical must do. Mag-ipon ka na. Okay. Huwag na mag-ipon. Hindi, pag naayos mo yung sitwasyon, kapag na-promote na ako, mag-ABA ka na. Pumunta ka na sa bangko. 500, ano ba naman yung 500? Nang bababawas, hindi mo maahawakan. Tapos yung sinasabi nyo, sige, babawas ako ng luho. Sige, bawas ka. Ngayon, bawas kita ngayon. Hindi yung puro analyze tayo ng analyze. Kay Sir Aris ko yata narinig to. Analyze ka ng analyze, na-paralyze ka, no? Nakakagaling. Diba? Paano ba magbabawas ng luho? Sige, pag ganito, dito ko umpisahan. Umpisahan nyo na po ngayon. Work with a sense of urgency. Next, letter C, B-U-C-A, nasa letter C na, control. Control. Focus sa makokontrol po natin. Ang problema po kasi, dahil hindi nakafocus dun sa what in our circle of influence or what we can control, ayan, sisisihin ng pamahalaan. Diba? Sisisihin ng employer. Pag minsan yung Panginoon pa ang sisisihin. Diba? O kaya yung magulang natin. Work within your circle of influence. Hindi po natin kontrolado ang gera. Pero kontrolado natin ang gastos natin. Yung utang natin. Yung mga desisyon natin sa pera na walang emosyon dapat. So, mga practical na kailangan gawin ngayon, miski na po anuman ang pangangailangan na yan. Miski na po emergency. Kung kayo po ay may utang, iwas muna sa bagong utang. Huwag po kayong umutang. Humingi kayo ng tulong. Ginawin niyo po. Kasi yung utang, iba yung utang. Kailangan mong isauli. E dumating po ang emergency, lubog na ako sa utang. Well, humanap ka na ng tulong. Huwag ka nang kumuha ng bagong utang. Yun po ang sagot doon. Bawasan ng mga, Sir Aris, very practical. Bago nag-umpisa ang taon, tinignan ko lahat yung mga subscription ko. Okay. Subscription ko sa YouTube, sa Google Drive, sa Netflix, sa Amazon, yung mga, lalo na yung mga streaming na mga apps, movies. streaming apps. Opo, yung mga apps. Alam niyo po ang natipid namin kasi family accounts pa yung kinukuha namin para yung maliit na miyembro ng pamilya ko po, dalawa lang kasi ang anak ko. Almost over 10,000 pesos po ang na-save namin. Wow. Maalis lang Yung streaming, Sir Aris, ito po si Sir Aris. Di ba yung mga HBO, Netflix, Prime Video, yung paborito po pa po namin ni Sir Aris, yung Disney. ano to? Disney. Yung sa ating kaibigan, yung Viva Max. Viva Max, paborito ni Aris yun. Di ba, may subscription po yun eh. Lahat po yan. Nung pinag-aralan po namin para na mag-practice ng pagiging practical, dito nyo po dati ang Netflix. Madalas ginagamit. Ako, kung manood po ako ng Netflix, 2 times a month. 2 times a month? 2 times a month. So, yung mga anak ko po, in their 30s, madami na po ang twice a week. Okay. So, ano po, lahat ng, alam niyo po pag naghihirap tayo o hirap sa buhay, maglista po tayo. Tingnan niyo po, ang tatlo kasi ang pinaghihirapan natin. Pera, oras, spasyo, space. So, hindi lang pera ang ginagastos. Hindi lang pera ang pinapalago, ang ginagamit na ang tama. Ang oras din. Dahil sa dami ng ginagawa,
gusto ko man yun o kailangan kong gawin, o responsibilidad, or sabihin nyo na, kalokohan. Meron akong ginagastosan na hindi ko naman nabibigyan ng oras. Bakit natin gagastusan pa? Imagine, 10,000 of subscriptions na hindi po nagagamit. Nauso yung Canva, CapCut. Nakikita mo, mag-subscribe daw dito, $2.99 lang a month. Parang isipin mo, kaya naman yun, $2.99 a month. Kailan mo, gano'ng kadalas ko nagamit? 2 beses. Nung una ko nakita, saka ngayon lang ulit na napagtanto ko. Hanggang napag-desisyonan ko, huwag nang gastusin. Huli po, letter A. Kasi V, visibility, U, urgency, C, control, A, adaptability. Mag-adjust po. Hindi po kawalan, hindi po kamalian na mag-a-adjust ka. Miski na adjusting the lifestyle. Kung dati, ganito ang gastusin mo, ganito karaming kadalas kang beses kumain sa labas. Ngayon po, hindi na katakataka at hindi ka natutoksohin. O bakit ganito na ang kotseng binili mo? Bakit ka nag-downgrade? Uso na po ngayon ang downgrade. Hindi na po nakakaliya. Ano sasabihin ng mga tao? Ang sasakyan ko, sedan na lang, hindi na SUV. Hindi pa yung mga mamahalin. So, mag-adapt po. Kasama dyan sa pag-adapt, maghanap ng extra income. Hanap po ng extra income. Matuto ng bagong skill. Habang buhay pa tayo. All this, sabi nga po nito, bigla ko naalala dahil nagbo-boarding na po. Sabi natin dito sa Philippine Airlines, Alright. use it or lose it. Yung points in PAL miles, yung miles. Sir Aris, ikaw yung madalas bumiyahe rin. Yung airline points mo, di ba lagi nilang pinapaalala, use it or lose it. You will lose it. So, ganun din po. Yung o kakayanan, matuto ng bagong skill, maghanap ng extra income, gawin niyo po yan, gamitin niyo po yan. Otherwise, darating po ang panahon, whether we like it or not, hindi na po natin kaya kumita, maghanap ng dagdag ng pagkakitaan or matuto ng bagong skill na pwedeng pagkakitaan. So in a VUCA situation, VUCA approach din po. Be visible, know your numbers, work with a sense of urgency, letter U. Work within your circle of influence, what you can control. And life is all about adjusting. Be adaptable to the situation. Of course, for our betterment. Alright. Okay. Kulang With that, ang ang dami kong natutunan. Biro mo yan. Buka ang nakikita. Buka rin ang sagot. Di ba? So, babalik-balikan ko yung panayam natin ito with Mr. Benko. Tingin ko, kailangan imbitahin natin ulit si Arman. Palagay Ay, ko. opo, Baka opo, mag-live opo. studio ito dito sa atin. Opo. Para makita ko naman ang aming kaibigan, Sir Aris. Yes, so. Pero kinukwento nga niya sa akin one time yung Viva Max. Pero anyway, maraming salamat, Sir Arman. Maraming salamat po, Sir Aris. Thank Sir you. Ray. Thank you very much. Maraming salamat, Arman. Opo. Have a safe flight. Have a safe flight. Salamat po. Thank you very much. Alright, si Mr. Arman Benko, ang ating financial literacy advocate. Dami ko natutunan. Biruin mo Kami ay yan. magkaklase sa kolehiyo. Ayun naman pa. Kaya pala kabisado ka niya, yung mga paborito mo. Anyway, so, hopefully yung mga kababayan natin meron natutunan. So, yung sinasabi lang naman dito ni Arman, hindi porke ikaw tawag dito minimum wage earner, hindi ka na makakapag-save. Meron pa rin paraan naman. Makakaipon ka pa rin Biruin kahit mo, paano. meron palang ADA na automatic kakaltas Debit. sa account mo, debit, ilalagay sa isa pang account mo na pwede mong sabihin sa malayo mo lugar ilagay na para hindi mo Yung magagalaw. hindi madaling ma-withdraw. Oo, yung hindi madaling. Pero gusto ko yung style mo Yung style nyo ni Arman pala na sa inyo yung ATM pero iba yung humahawak. So hindi mo basta-basta talaga ma-access yon. So maraming paraan. Pwedeng balik-balikan yung itong portion na ito with Arman kung paano. Ito nga tinatawag niyang practical. Very practical. Tips. Talagang practical talaga. Ang bago kong natutunan sa kanya ngayon, yung
ang sagot din sa buka situation ay buka din. rin, di ba? Oo. Ngayon ko lang nalaman yun. Kaya babalik-balikan natin yan. Pero Imbitahin sana natin ulit yeah, si oo, Arman. pwede natin siyang, kung maaari nga sana, live studio guest, Oo. di ba? Para mas maganda natin siya makasama. Alright. Sige. Well, anyway, maraming salamat kay Sir Arman Dabenco. And of course, tayo po'y magpipilitan ng isa pang edisyon ng programang Bridges on Air, no? At sana po ay nakapagdulot kami sa inyo ng mga halaga impormasyon, ano po at mga balita mula sa ating kasamang si Angeli Luis Candon. Siyang ating naging CFO Community Correspondent dun sa unang first part ng ating programa. So, Aris, thank you very much. Maraming salamat din, Kuya Ray. And of course, paalala po ang programang Bridges on Air ay isang collaborative effort partnership sa pagitan ng Presidential Broadcast Service, Radio Pilipinas World Service, At ng Commission on Filipinos Overseas. yeah, thank you very much kay Secretary Kling Ang. Thank you very much sa support. And of course, ating Bureau Director, Dindo Amparo Sanga. Muli po, kami po yung mga lingkod. Ray Sampang. Ares Gutierrez po sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas. Hanggang sa susunod na edisyon ng Bridges on Air. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.